Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yun, we're back! We're back! Ako po si Alex Calleja at kasama ko po ang ating fact checker. Ang inyong resident fact checker is Elvin Obra po ng The Comedy Crew. Hello! Yes. Happy New Year! Happy New Year pa lang sa Happy amin. New Year. Ito po ang punchline with Alex Calleja and Elvin Obra. Yes, after na sunod-sunod po na episodes na ginawa namin last year. Marathon, no? Marathon. Kami na halos wala sa puso namin yung ginawa namin para lang tayo gumawa para sa kota. Naintindihan naman nila yun, Oo. Paps. Kasi kailangan natin maghabol ng para din sa ikabubuti nila. Ikaw, mag-out of town ka nun. Mag-out of the country ka. Ako, out of town ako para magbakasyon. Yung mga staff din ng ating podcast network. Diba? The podcast network. Oo. Magbabakasyon din. So Ngayon, malapit-lapit tayo dahil ang ating airing is 19. January 19. Di ba? At ngayon ay January 8 ngayon. January 8. Oo, medyo- so 11 days lang yung gap. 11 days. Oo, at least 11 days lang yung lamang na namin. Kasi siyempre, pero ang pag-uusapan natin, mainit ngayong January 8. Kung abutan nyo man to ng January, kami ang tanging podcast na nakalimot na kayo pero ibabalik namin. Para makasama kayo sa usapan. Oh, pwede naman. Oo, di ba? Yung napag-usapan ng lahat ng dapat pag-usapan. Tapos nalabas tong episode dati na para pang wala tayong narinig na mausapan. Narinig. Di yun na yung bago ngayon kasi. Kasi hindi naman scheduled viewership ng podcast tsaka mga episode ngayon eh. Kung kailan din sila may time, kumbaga, di ba, lahat, kumbaga, flashback naman sa kanila eh, kung tutuusin eh. Hindi naman siya as it happens. Kasi hindi na yung parang dating TV na alas 9 manunood ako ng ganitong araw kasi weekly lang tong show na to. Parang ganun, hindi na siya ganun eh. So, yan. At hindi lang yun. Ito pinaka-New Year namin kung technically kasi talagang galing talaga kami sa bagong taon. Yung episode namin from hanggang 16, feeling namin, di ba? Wala yun. New Yearan lang kami. Pero ito talaga ang New Year kasi ako nagbakasyon ako sa Japan December 24 to January 2. 3 days sa Sapporo. Haba. Oo. 6 days sa Tokyo. Yung first na pinuntahan yung part, yung pa yung hindi mo napupuntahan na Japan, no? Tama ba? Snow yun, Sapporo. Snow yun. Kumusta ang snow dun? At siyempre, naramdaman ko na yung snow sa Finland. Kaya, ngayon, yung una kasi namin punta sa Japan, yung bago mag-pandemic, wala na, patunaw na yung snow eh. Kaya naabot namin doon, parang ice na lang. Tapos nakakita ko ng isang patche ng snow doon. Doon ako nagpapicture. Nakita ko yun. Dati yun. Naalala ko yun. Ayun, Tama. ngayon inaabot talaga kami ng snow talaga. Lalo na yung umakyat kami sa ski resort. Hindi ako maano sa pangalan ng mga na lugar dahil ang hirap eh. Pero yun, ang maganda lang talaga sa Japan pare. Yung mga convenience store nila, yung mga Family Mart, Always working, oo. Hindi lang yun, yung paborito natin, chicken. Basta chicken yun. Fam Chiki. Fam Chiki. Family Mart. May doon, ay yung breakfast ko doon, egg sandwich, saka, Egg sandwich. Fam Chiki ba yun? Tama, Fam Chiki, Yun ang ko doon, Fam ginagawa Chiki. ko, sinasabay ko yun, tapos iinom ako yun. ng herbal tea na hindi ko naiintindihan, pero pag pinag-interpret mo, meron naman kasi di ba may mga technology ng phone ngayon na i-English niya. I-translate nila. Yan ang maganda sa Japan. Ano naman yung kakaibang snow na naramdaman mo? Mataas ba yung level ng snow doon o ano nangyari? Nahirapan kayo? Doon sa Sapporo, pare pagka hindi maganda yung sapatos mo doon, dudulas ka. Kaya kailangan dahan-dahan ka. Dulas talaga. Anong sapatos mong, anong dala mo sapatos? Siyempre, ang dala ko doon, New Balance na 3, yung New Balance na yung parang
Nauso yun eh. Pang hiking? Ano ba yan? Oo, Parang hindi naman. ng mga sapatos ko. All terrain? Sa akin, yung Bomero ko, yung dala ko doon. Romero, oo. Yung Bomero Hindi siya medyo madulas. kumapit Hmm. yung New Balance ko na na 302 yan. 302 ba yun? May ganun may number yun Oo, eh. mga ganun, 502, mga ganun, May di mga ba? ganun Pero nakalimutan ko sa akin. Pero nauso yun. Yun yung malaking letter N. Yung usong-uso yun, marami akong binili. Oo. Yun, medyo na. Pero, kasi parang ang maapak sa yelo. Yelo talaga. Yung yelo sa Sleep, rep. no? Oo. So yun. Tama. Tapos yun, nung palis, may pinunta kami ni Liam, ng family ko dun sa isang sa isang lugar. Parang may sikat siya para sa creek. Pasensya na kayo kung kayo travel kayo, wala makukuha sa akin pangalan. Oo. May pinunta kami, nag-train kami. Yun, may nalalaglag, may kinaskas na yelo. Oo. Yun ang bumababa. Ayun ang ay naitsura muna. Ibang klase siguro yun, Pero pagpunta namin doon, umakyat kami doon sa ski resort nga. Parang hindi naman kayo mag-i-ski. Yun, medyo makapal na yung, powder Ayos siya. na, yung, Pero pag kinapitan mo, individually, parang, crush ice din, yellow. Yung halo-halo. Halo-halo din. Oo, pero pagka tumagal, magpuputik siya. Oo, kasi hahalo din sa lupa, magtutubig siya. Kaya hindi nga talaga bagay sa atin yan Matalino rin Kaya talaga. sa Pinas? Oo, hindi, pwede yan. Oo, Pwede yan. matalino ang Panginoon. Talagang sabi niya, hindi na natin lalagyan parang snow tong Pilipinas. Pero may homeless Hirapan na para tayo. sa Japan, may homeless Meron din kayo nakita? Oo, Sapporo? dun sa Tokyo. Sa Shinjuku ako Tokyo. Ang ganda ng pili kong hotel, yung hotel, Gracery. Ay, doon yung ulo ng doon yung ulo ni Godzilla. Okay. Nilakaran natin Okay, yun okay. Naalala mo yung naalala ko yun. Pinunta natin si Naalala ko Ivy yun. sa si Yuki. Tapos may Oo. Japanese na lasing. Oo. Tapos Yun, naglaan sa mga, tayo. for context lang, nung nag-show kami ng Japan last July, Oo. 2025, merong kaibigan si Yuki na may-ari ng parang bar, maliit na bar dun sa Shinjuku. Oo. So, pinuntahan namin, grupo ng mga nag-show, andun si Yuki siya, si Ivy, syempre, ang girlfriend niya, naghihintay na dun. And then, dun sa mismong bar na yun, maliit lang siya. Kasi maliit lang siya. Nakakasya lang siguro ng 20 na tao, ganyan. Andun, may lasing na, doon, na lokal. Oo, na Japanese. Japanese, oo. Ito, lagyan natin ng context. Oo. Hindi masyadong maitsura. Oy, hindi nga. Huwag na sabihin. Ayoko naman sabihin pangit. Pero, Oo. mapupunta ba sa magandang kukwento ba namin to kung Kaya nga, ang kulit ng hapon. Pero lasing Ang kulit niya. siya. Tama. Oo, tapos basta, basta, sa dami-dami ng matatimingan, sa dami-dami ng itsura sa Pornhub. Kung nag-iisip kayo ng parang fantasy nyo na Japanese girl na may mamimit kayo. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Hindi ganun yung itsura. Hindi yun. Kaya nga, kinukulit kami, jumujoin pa sa mesa namin. Oo. Tapos sumama pa palabas, naglakad. Sumama. Oo. Sumama siya palabas. At nung paalis na tayo, anong ginagawa niya, nagpupresenta siyang kumuha ng mga photos natin. So hawak niya yung mga camera namin. Oo. Tapos kung anong ginagawa niya, mga posing. Nalasing Siya talaga nagpo-pose. siya doon, sa Siya Cebu. nagpo-pose habang kinukuha namin. Doon kami naka-stay. Doon sa Sa ulo Japan ni na yun. Godzilla. Oo. Yung Osaka kasi, nung last year namin na Osaka, for context din, nung nagbakasyon kami, ang anak ko kasi mahilig dyan panganay ko. Kami, ang namin, ang home base namin Osaka. Tapos tumatakbo kami papunta sa Tokyo by bullet train. Tapos lakad, kaya 18,000, 25,000 yung mga steps namin. Pag nasa Japan ka, ganun ang stepan. Sa dami. Oo. Sa Sapporo, na-achieve namin ng konti yon yung Sapporo, kasi naglalaad-laad din kami. Yan. Oo. Sa Tokyo, medyo may tulog moments ako. Kasi ang lamig. Okay. Kasi ang ganda ng pagbaba ko, yun, lakad-lakad lang. Namili ng pang-winter. Doon. Natuto na ako ng mga dapat na Dalhin. napapaunin. Yun naman. And of course, maiinggit ka na naman sa Tokyo. Ganda ng Japan. Culture, sa Japanese culture, in terms of traffic, yung pagsunod sa mga pag-uwi natin dito, yung kagad ang sumalubong sa atin sa airport. Yung parang, back to Pilipinas na naman tayo. Ang problema dito, acceptable na, parang natanggap na natin na ganoon talaga na, diba? Wala na, nakakatakutan ko sa lahat Yung ma-immune ka na or masanay ka na sa
isang lugar na short-change ka. Oo, ganun yata na ang nangyayari sa Pilipino eh. Diba, sanay na and wala nang magagawa, tinatanggap na lang natin lahat. Isa sa mga pinakamahirap na naging araw natin kasi nung December, nagkaroon tayo ng mga corporate gig. Oo. Na lagari pa. Ganyan yung ginagawa namin nila Alex noon. Nasasama niya kami as opener sa mga gig niya. And minsan may isang gig dito, so isang gig sa ibang lugar. Same night. Yung tong December 20 ba to, na hindi ko malimutan. Parang walang bumiyahe na parang Grab. Parang ganun yung nangyari. Nahirapan ang lahat ng Pinoy na sumakay dahil sa dami ng traffic and parang walang mga bumiyahe and parang tanggap na lang natin na ganun na nga yung mangyayari at maglalakad na lang tayo pa uwi. Parang ganun. At kumalat pa yung balita na na kaya may mga natakot bumiyahe kasi pag tumanggi ka, inaano ka, huliin ka. Kaya alam mo naman, mautang ang Pinoy. Mumultahan daw sila ng 5,000. Imbis na kumita ako at kailangan ng pamilya ko, hindi na lang ako. Di ba ganyan tayo sa welga? Di ba? Pag nag-GG, di ba mahirap ang buhay ngayon, pero welga tayo. Tapos wala kang kita. Katulad na sa nangyari. Alam mo, ito, January 8 to. Di ba? Yung kaibigan nating si James Deakin. Yes, yun nga yun. Pag-uusapan natin yan si James Deakin. Yung anak niya, para kasing nakaka-relate ako eh. Yung anak ko si Luis is almost mag-18 bukas. Nagda-drive na ba si Luis? Pinadaan ko rin yun sa maayos na paraan. Student driver, pinasok ko, tapos pinag-apply ko. Hindi ko pinakailaman ng parang ganun nga kami ni James Deakin, pinaano ko. Kasi yung tendency talaga pag medyo kilala kang artista, kilala kang may ganun ng minsan, ang sarap lang pag ikaw naikinabang. Pero kung pag iisipin mo, part ka na rin pala ng isang sistema na mali, di ba? So, iniiwasan na rin natin yan. Which is, I understand kay James Deakin. Yan. Yun, siyempre, doon ko rin nalaman na hindi pala halos kilala talaga si James Deakin ng mga tao. Kaya tawag sa kanya, the vlogger. Ang nangyari pala, alam ko naman nangyari. Siyempre, binigyan muna ng backstory ni James Deakin. Para nga naman masabi na kagad niya na hindi ako after na parang hindi under the table na ayusin, hindi ganoon. Kaya hindi kami parang palusot. So ang ginawa niya, sinimulan niya sa context na yung anak ko, inayos ko yung regular way ng pagkuha ng lisensya. Di ba kailangan mo na ipagmalaki ngayon yun na dumaan sa regular na way, dapat yun ang norm, di ba? Di ba? Iba na tayo sa Pilipinas talaga. Yan, di ba? Point of pride na yung pagmamalaki mo na, tamang paraan yung ginawa ko. Di ba? Kasi hindi normal yung tamang paraan Ang gagawin kang tanga, may pera ka, kilala ka, hindi ka na lang nagbayad. Nagkwentuhan kayo ganun ang nangyari, tatanga-tanga ka pa. Nagtiyaga ka. Pumila ka. May kilala ako, pumila ka. Tanga ka. Diba? Tapos pagkukwentuhan ka pa lang. Ang matindi niyan, lahat ng makikinig sa'yo, may i-agree talaga. Bobo ka lang. Ako nga na hindi masyadong kilala. May kumpare lang ako sa loob. May kumpare lang ako. Di ba? Yan. Pero of course, yung muna nangyari sa anak niya. So nakuha na lisensya. Nakakuha na lisensya. Kaya ako na-relate kasi relatable talaga yung sitwasyon niya sa sitwasyon ko. Hindi dahil sa pareho ako yung ginawa, kundi yung may mga components siya na naintindihan ko kung bakit. Ito ngayon. Yeah. Yung yung anak niya, pinagamit niya ng, alam mo di ba pag ang Ford Philippines, nagpapahiram sa atin ng sasakyan. Ang tawag doon, papahiram sa yan, pero gagawa ka ng video to promote. Yes. Yan, Sponsorship. Yun. Isang component yan. Hindi po kami pareho ni James Deakin ng sitwasyon na may nangyayari sa anak. Kundi yung mga nangyayari, may nagpapahiram kay. Yes, may nagpapahiram sa iyo. So, pag nagpahiram sa akin, para sa kwento ko lang, para sa mga taong hindi kasi mamaya, hindi nyo alam ang sistema. May nagpaliwanag naman na isang Facebook, pero ito, mas maganda galing din sa akin. Ang gagawin ng Ford dyan, magpapadala ng isang unit. Tapos sa isang unit, papacheck niyan yung bago ibitawan sa'yo, papacheck muna, walang bangga lahat. Minsan papahiramin ka ng 3 araw, minsan 1 week. Dati pinahiram ako ng 1 buwan. Bakit? Di siya pandemic, inabot ng pandemic. Ford Raptor.
Ngayon, Accidental na may pahiram na isang nakita akong buwan. article, pero may Mm. natutunan din ako sa article na yon. Okay. Ang kagandahan lang sa akin, pinapapirma ako, tinitingnan ko, may ORCR yung yung May sasakyan. papeles. In fact, may plate Yes. number na eh. So, ang tingin ko, Mm. pinapahiram talaga sa akin, baka magkaiba kami ni James. James. Ang baka ang pinahiram sa kanya, yung bago talaga, yung bagong labas talaga. Ako siguro, pinapahiram Yung sa atin dahil bagong-bago. alam niyang dadalhin ko sa Baguio, dadalhin ko Ayan. sa Sa mga Olongapo. gig. May plaka na sa makikita mo, may may mileage Ando lahat ng na eh. papeles. May Oo. mileage na. So, ibig sabihin, gamit na Mm. gamit. Nasa may Gamit na. conduction, may papeles, may ORCR. Meron Pinapacheck mo rin sa amin yan lahat bago kami mag-board Oo, ng sasakyan, di ba? Kung sino yung designated driver. Ang kagandahan Oo. sa the Ford Philippines, maraming salamat. Merong yan, may Shell fleet card diyan na kasama. Yes. Yan ang perks, perks yan. Perks, Yan naman ang nakakuha ko diyan dahil sa Fort Everest issue. Kaya tantanan na natin yan. Oo. At meron pang kasama minsan yan. Dati nga may toll eh. Tolo. Yan yung magbibigay ng toll. Pag tingnan mo, paglabas ng pera sa toll, 100,000 yung laman ng toll na yun. Pero ngayon, hindi na Aagulat. medyo, Oo. medyo nag-cost cut sila doon. Ayun, yun ang sitwasyon. Ayun. Okay. Nangyayari rin yan sa'yo. Ngayon, Yes. minsan, siyempre, pag na-attend ka sa bahay dahil naka-park, pinapagamit ko minsan Ano sa anak ko, pamasok. Mm. Mali pala yun. Kasi hindi sa kanya pinahiram. Hindi pinahiram. So, yun ang natutunan ko. Yes. So, hindi ko na ulitin ngayon Okay. yan. Di ba? Pag matutulog ako doon, ako matutulog sa Fort Everest talaga. Wala. hindi ko na. Siyempre, yun. Nakakadera sa paa mo yung Fort parang, Everest. doon muna tayo sa aspeto na yun, ha. Ano lang kayo, Oo. baka mamaya, matagal nyo lang narinig. January 19 to lalabas eh. Pero baka may bago kayo matutunan. Sa isang article na nakita ko sa isang post nga, Okay. doon may mali si James Titian. Kasi himay-himay natin kasi si James nag-ano raw siya eh. Masyado niya raw tinignan yung yung parang ako ako yung tatay na gusto ko na maayos yung anak ko para sa At kaya ako siya in-expose doon sa tamang proseso. Nasaktan ako dahil in-expose din daw ng LTO na hindi yung maling proseso. Anyway, ito muna. Okay, yeah. Okay. So, may naglabas na article na isa sa mga mali naman pala ni James doon, hindi niya bilang total nagbibigay siya ng example daw sa anak niya. Sana pinakita niya example sa anak niya na you have to be sure na kumpleto ang papeles ng nire-receive mong Sasakyan. loaner. Ang tawag doon, loan, pinahiram sa'yo eh. So, kung ang lesson doon, nagsimula kay James Deacon na before, yun ang lesson. Sabi sa isang it's not from me. Yeah. Kami nga, ang tumira diyan kay James, nakita ko sa mga Facebook, Bison ang medyo maingay kay James Deacon. Bison. Talaga. Medyo naglabas ng medyo against. Yan Basta, again, January 8 to. So, nabasa ko yung isang aspeto na yun. Ako, natuto ako doon. Kasi kung ako yun, hindi ko may isip din eh. Kasi siyempre, nahiram sa akin, alang matenga, anak, gamitin mo po. Pupunta ka na naman sandali eh. Kasi ako, ang purpose ko nung paalam ko nagpaalam ko sa Ford na city driving, Baguio. Kasi inaano natin yun eh, dinodocument natin Sa yun. last trip. Yeah. Minsan, pagka di pa nila nakukuha, nakatenga, papagamit, ayun, natutunan ko. Ngayon pala, ingat na ako sa ganun. Yes. Okay. Kasi may liability, no? So in a way, kung sino man yung involved doon kay James, nadamay sila doon. Kasi mukhang yung sasakyan nasa nasa limbo pala nung ipinahiram sa kanya. Hindi pa pala properly documented. Ang nangyari yata pinahiram is parang review unit eh. Review unit nga, pero ibig sabihin hindi pa talaga siya na hindi pa roadworthy kumbaga. Wala pang So yun ang nilalaban ng LTO. Okay na. Papeles, Pero ang ginawa nung anak, so ito nga, ang nangyari kasi sa anak, nag-double yellow lane. Yan mula ngayon. Ang hilig natin diyang mga Pinoy, lalo na, siyempre ang haba ng bilo sa Quezon Avenue. Alam mo yung Quezon Avenue, pag bababa ka dyan, yung exit ng Quezon Avenue, hindi mo alam kung saan ang pinakadulo eh. Kasi ang naging problema dyan sa Quezon Avenue, hindi ko alam kung saan siya nangyari, pero magsasample na lang ako ng Quezon Avenue. Ito ang Quezon Avenue, hindi mo alam kasi kung traffic papuntang papunta sa dulo ng Skyway, pababa sa NLEX. Akala mo traffic. Pwede yun. Kaya ang gagawin mo, pag Quezon Avenue ka, akala mo natatraffic ka lang dahil hindi sa Quezon Avenue, kundi dahil sa
palabas ng pababa ng NLEX skyway. mismo. So gagawin mo, Oo. mag-overtake ka, kasi akala mo Mm. gusto mo lagpasan yun eh. Para pagbalik mo, pagtingin mo, wala na, nakaharang na yung Mm. nakapila. Pero makakapal ang mukha ng mga Pinoy, hanggang walang double lane, pare, papasok yun. Yung pinaka 1 Oo. inch bago mag-double lane, pwede pumasok. May Papasukin pumapasok pa. sa double lane, pare. Kaya nga may Yes, pulis marami pang tayong nakabantay nakikita. doon sa sa point na yon, sa may point na pag may Mm. pulis doon sumusunod yung mga tao. Ang problema doon sa mga dumadaan diyan sa may Quezon na mapapansin nyo, may paangat diyan eh. Mm. May paakyat diyan. Aakyat ka from Saan nga Araneta. ba yan? Erod, di ba Erod? Pagka galing Oo. sa Erod, pag kumanan ka, may akyatan ng ano dyan eh. May akyatan dyan. Pag akyat mo, makikita mo ngayon yung pila ng Ng pababa sa Quezon Ave. Oo. So, ang nangyayari doon, may pila yung Quezon Ave. Mhm. Dito, may kanugtong na pila yan. Hindi makaharang yung pila kasi may Okay. umaangat dito. Oo. Dapat Ang may butas purpose- silang pagdadaan. Yung purpose ng Umaangat. para sa mga naikinig, mamaya wala, lang kayo, Spotify lang ang, lang kayo. Yung sa kanan, di ba? May pila ka, ang talagang dapat mong gawin, wala kang paano, kung traffic talaga yan, dahil nagba-bottleneck dyan sa pababa sa Quezon Quezon Ave. Ave. Ipila ka, ang problema yung pila, umaabot doon sa pa-entrance ng 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 paakyat ng Araneta, Araneta. mula sa Araneta. Ngayon, siyempre kanan Traffic yung na. nasa Araneta, di ba? Ang tendency nila, yung mga umakit ka sa Araneta, hindi ka naman umakit sa Araneta para bumaba sa Quezon Ave. Mm. Pag-iilalim ka na Tama. ng konti lang yun eh. So, ang tendency mo, dapat magkaliwa ka. Kasi Yes. ang target mo, Kung saan man. Oo. lagpas ka Quezon Ave onward. Lagpas pa ng Quezon Ave. Oo. Hindi yung immediate exit, Oo, kumbaga. kasi yung immediate ng Quezon Avenue, nasa ilalim ka na. Nasa ilalim konti ka lang na. yun eh. Oo. So, ayun. Ngayon, siyempre kailangan mag-giveaway no. Napuputol ngayon yung pila ng Quezon Ave. Mm. So, may putol yun. Yes, Doon kasi may papasok eh. Oo. Doon pumapasok yung yung ibang kotse Sa putol. sa putol. Or, makapala mo ka dahil kahit naman pumasok ka sa putol, pare, 1 kilometer away pa rin yun eh. Mm. So, So lalagpasan ang nila yon. nangyayari sa mga Pinoy doon, pagka sumisingit, naranasan namin yun eh, wala, nakapila ka. Pag sumunod ka dito, pumila ka, makikita mo siguro mga mahinahin na mga 10 ang sisingit sa harapan mo. At Mm. magagalit ka doon sa mga kotse nagpapasingit. Oo. Alam mo ba mga ugali ng mga siraulo alam ba, sumingit yung kotse? May sumingit na kotse? Diba, Anong singit lang ginagawa? siya? Tapos Oo. may sisingit, siya yung maigpit. Yung sumingit. Yung sumingit, yun ang pinakamaigpit na ayaw magpasingit. Ganun yata ugali talaga ng Pinoy. Sa kahit saang aspeto. Oo, pero ang double lane, talagang hindi natin, Oo. kasama sa seminar dapat yan. Kahit ako limot ko na eh. Halimbawa, nakapasa ako ng ano rin ako eh. Ano rin ako ng aral din ako, pero yung mga drawing sa daan. Sa Amerika, pare, pag nag-drive ka sa Amerika, putya, dahil nga ang Pinoy sumusunod sa ibang bansa, ang daming drawing sa daan. Talagang susunod ka. Mm. Di ba sa Australia, nakita mo yung Ang dami, U-turn? oo. Hindi, yung pinanakakalito doon. Yung hook turn. Hook Hook turn. turn, oo. Putya, pag Kailangan nangyari mong sa atin parang yung dito, mag-U-turn na gano'n, oo. yari ka sa tricycle. Australia, Magkakabuhol-buhol talaga tayo dito pag may hook turn ng Pilipinas. Ang problema dyan, sa Quezon Ave lang ako in-example ko, hindi ko alam kung saan ano nangyari sa anak ni James. sa Si anak. Daniel daw yung pangalan nata ni Daniel. Yun, maraming pumapasok talaga dyan, kahit double lane. Mm. Yung kung Double halimbawa yellow, tao yun, lahat ng tao nakapila doon, kaya sumisingit, ay sorry po, ito pala po yung labasan. Hindi ko dapat po alam. pala. Kaya sisingit yun, di ba? Singit. Yun ang akala ko, ang pinaglalaban ni James Deacon, mabalik tayo sa topic, Sa kanya. dapat violation lang raw ng yun. Parang Ayun yun. violation. Yung contention sa kaso ngayon ng Oo. naglalaban Ngayon, niya. nagulat siya kasi yung anak niya, sabi, hindi magsusumbong, sabi niya, Daddy, nahuli ako. Di magpa-ticket ka. Yung nakita nga yung ticket, reckless driving. Yun ang matindi. And mabigat dahil criminal charge yun. Sabi raw. Pero ang sinasabi Oo. naman, siyempre, dalawa na naman na pilosopo nag-usap na dalawang tao dito. Makakabasa ka na naman ng mga dalawang pilosopo sa social media. Oo. Social media, reckless driving yan. Kasi pwede ka makapatay dyan pag sumingit ka, papasimula ng aksidente. Pero, Aksidente, yes, okay. reckless driving raw, pwedeng tawagin yun. Isa tong angulo ha. Mm. Pero under pa rin yun. Kasi nga, kung wala naman naganap na aksidente,
Hindi ka naman, Hindi pwede na nag-result ibaba sa yun. damage ng Oo, pwede na ibaba nag-result yun. ng damage ng property or walang homicide na nangyari o O, pwede raw ibaba yun. Pero Yes, kailangan mo, okay. ano yun, i-apila. May apila Okay, doon. O, wala yeah. na, ayan. Oh. Yun. Kasi may sumagot naman sa kabila, kung reckless driving ng double lane na yan, kapag nag-beating the red light ka, reckless na yan. Mm. Di Kasi mas ba? malaking chance na makapatay ka o Oo, tumakano, di ba? okay. Nag-ano ka, no left turn ka, nag-left turn ka, reckless na Reckless yan. na naman yan. So, Oh. sabi niya, parang sinasay mo lahat. Pero, siyempre, nagkasagutan na yan. Ang Mm. sinasabi naman sa kabilang banda ng nila James Deacon, papayag naman kami doon eh. Kaya lang yung 15 days working. 15 It's another, days calendar. oo, yung Pare step, na, another step na naman yun. oo, kasi nung hiningan sila ng ORCR, sabi nga kasi nung pumunta sila doon sa 15 days na binigay sa ILA pare, ang daming dinaanan. 5 araw na lang talaga yung working eh. Mm. 5 araw lang talaga may pasok pumatak eh. In between ano ba yan? After Christmas and then before New Year, yun yata yung doon nila inabot. Before Oo. Christmas. Before Christmas. Okay, yeah, okay, Tapos okay. hanggang Gets. January 2 ata ang basta bumili ka ng 15 days, dinaanan nila lahat ng mga bakasyon. Yan ang problema. Ngayon sinasabi ng hindi, calendar day kami. So, doon medyo pabor ako doon ha. Kasi ginagamit niyo yung calendar at working day sa nyo eh, sa advantage sa inyo eh. 'Di ba? Yeah. Kasi kung yan kung susundin niyo yung calendar day, di dapat hindi kami na-delay doon sa visa namin nung paalis kami, mawawalang hiya kayo. Kasi No holidays dapat. Oo. di ba? Tama. Pag kami sinabi ng working day yun, yari kami. Kasi 5 araw lang yun, tapos hindi counted ang Saturday, Sunday at holiday sa working Tama. days. Ngayon, pag calendar day, yari ka pag nahuli ka ng Pasko. Bimo, Kasi ang Holy Week ka na daming- huli, Holy Week ka na huli. Ayun. Tapos nadikata ka ng araw ng kagitingan, April 9. Ang dami sinagasaan na araw yun. Oo. Dami nun. Yari Mga ka ganon. doon. So, yun yung kino-contest. Tapos, hiningan sila ng ORCR. But hindi nga sa Na kanila hindi raw sinasabi yan. required. Di ba Yes. sabi nga, nakuha naman daw yung plate number. Sabi ni Oo. KNP, ba't ganun daw? Hindi ba enough? Yung pala, hindi pala required. Mga ganon, dami na nangyari. Tapos, hindi sila umabot sa deadline. 1 month suspension ngayon anak niya. Oo. Yun, tapos Pumasok na ngayon sa kaso ng anti-red tape, yung parang inimbestigahan na ng anti-red tape yung government agency na yun. Ang gandang yan ha, ang gandang sitwasyon yan ha. Unang-una, nakalusot na naman yung flood control nating resulta. Putang na, wala pa yung nakukulong, no? Yan muna ang natin. Pero, kaya ganyan yan, mainit talaga ngayon tayo sa gobyerno, men. Mainit talaga tayo ngayon. Oo. Kasi, May katwiran si doon isa sa mga katwiran niya is stress yung anak niya for how many days during the bakasyon. Iniisip niya baka may criminal record na ako. Yun naman yung isang contention niya eh. Dapat hindi criminal record ay ipataw or criminal case ay ipataw doon sa reckless driving na yon kasi nga ang pinapakita ito matindi. Naglabas nagpa-press con ng LTO. Nagpa-press con with CCTV footage. Lalo nakita ni James ngayon na sa ganyang kabagal at bumper to bumper yung yung sitwasyon, asan ang reckless dyan? Parang ganun. Paano ka makakapatay o makakadamage o Parang yun yung nilalaban niya ngayon. pero Yung gravity ng kaso at yung tagal nung kung paano nila mabawi yung lisensya ba? Oo. Tama? Ang player kaso ngayon. dyan, unang-una yung enforcer. Tatanungin Tama. siya kasi bakit, ano yung nagtulak sa'yo para i-reckless driving? Oo. Okay, isa, LTO kasama yan. James Deacon at yung anak. At yung dealer. Nasama siya. Nadamay Nadali siya. rin. Wala siyang ORCR. At ba't nagpairam Walang siya ng papeles. medyo, ang LTO kasi kumakapit na sila din sa mga, para ma-save din nila yung sarili nila eh. Technicalities, yes, of course. Oo naman. Kailangan naman yung mangyari. Pero, Pero putya, patong-patong. At yan, At saka yung irony din na kay James Deacon pa nangyari sa dinami-dami ng tao or personality, sabihin na natin, yung tinatawag pa nilang motovlogger, saan niya pa nangyari? Which is, di ba, parang, kaya ano mag-escalate yan? Di ba? Napaka-ironic talaga ng mundo. Kaya nga, nakakatawa lang. And then, habang nangyayari lahat ito, wala pa rin siya na-solve tungkol sa traffic.
Wala pa rin Oo. nasosolve tungkol sa traffic, wala pa rin nasosolve Ano yan tungkol eh. sa kung saan-saan. Reflection talaga natin yan. Alam mo bakit? May mga sumagot pa. Binabasa-basa ko yung mga, alam mo, mahilig ako ngayon magbasa ng Comments? mga, ng mga comments. Kasi ang dami mga tao na maingay sa social media na pagka, wala namang bilang sa lipunan. Maingay lang sa social media, pero pag nakaharap mo, mga bahag naman Wala. ng buntot. May na-encounter ako ng Oo. ganyan. Narinig ko mismo nung Ang dami. pinapitan ko. Hoy, Kuya Alex! Oo. Paborito kita. Yan, tapang sa... Anyway, ang sabi, unang basa ko, pabor ako eh. Sabi sa akin, sabi dun sa post Sabi niya, dun sa... kaya pinahirap ang pagkuha o ang parusa, regardless, kung lisensya o whatever, kaya pinahirap para iwasan mo. Oo. Galing, Hassle, di ba? di matuto. Parang Oo, unang tama. basa mo, ay, tama. Para nga umiiwas ka. Para umiiwas ka Hindi na siya easily, lisensya hindi siya na convenient. lang. Para sumunod ka sa batas, dahil alam mo pag nakuha yung lisensya mo, pahihirapan ka. Yun ang dahilan kung ba't ganun yun, may red tape. Parang ganun ang pinaka-justify. Gina-justify Sa yung unang red basa tape. ko, tama nga, pero mali. Ang barusa, kaya hindi ginawa yon para ganun, Matuto para ka, mahirapan hindi yun. Kasi sa atin, hinanapan yon para gusto mo mapabilis. Merong may Pero mas solusyon. mabilis. Yan ang problema. Yan ang naging May problema. Kasi, tama, may inconvenient ka naman talaga pagka Oo. baka mamaya pa yung grammar ko. May inconvenience ka naman talaga pag pagka nakuha na ka lang lisensya, kahit the mere fact na kinuha yung lisensya mo, papasok, kinabukasan, kukunin mo, yun na po ang inconvenience doon. Pero hindi yung papahabain Kailangan 15 days. papahirapan mo na, punta ka doon, kasi parusa yun. Hindi yun po ganun. Hindi yun. Sapat Hindi na yun. po na kinuha na kita ng lisensya, may record ka para hindi ka umulit. At wag kang pumasok na isang araw kasi sa asikasuhin mo yan, magbayad ka ng penalty. Yun po ang doon. Yun po ang sapat na inconvenience. Hindi po na kaya pinapahirap Hindi yung part ng parusa. Hindi po part ng parusa yon yung Yes. ayun po ay part ng isang sistemang mali. Reflection yun ng inefficiency. Nagiging butas para magkaroon ng korupsyon. Yun na yung red tape. May Yeah. pera ka? Yun na. May pera ka? Tatanggalin natin yung step 2, 3, 4. Ito na. Di ba? Makuha mo na. Hindi ko sinasabi kung sino nagsulat nun. Nabasa ko lang siya in mabilisan. Hindi kasi ako nag-ano sa personalidad eh. Yung context eh. Unang basa ko, tama nga no? Dahil sa, hindi. May parusa na pala yun. Pero, Penalty, pagtubos, pag-absent mo na isang araw, tapos sapat na parusa yun. Pero yung pagpunta mo sa opisina, turo-turo ka sa hindi yun parang sa 10th floor po, akat ka. Hindi yun. hindi kasama sa parusa. Dahil yun ay nag-open para kasi may sumagot nun sinagot parang parinig kay James Deakin. Na kaya ginanon daw siya na mga 15 days yun kasi kasama raw yun para wag ka nang umulit. Wow! Diba? Yun. Well, nakakabilib din si James Deakin kasi hindi niya ginamit kung ano mang influence o pera na meron siya. Para nga, di ba? Running out of time na Mag-circumvent tayo. ng law. Oh my this God! meeting will end in 10 minutes. So 10 minutes. natin, dahil dyan sa topic ngayon, may kanta tayo, hindi kami maalis sa kanta. Ang kanta po namin para sa ating topic ay Fast Car ni Tracy Chapman na nilabas Yes. noong 1988. Yes. Hindi natin Under sa bubuuin ngayon. ano. Hindi natin bubuuin ngayon. Tina-timing lang namin sa topic, fast car. Oo, fast Magbasa car lang siya. tayo ng dyan. Para ano ba yung fast car na yan? Fast Car nilabas ni Tracy Chapman 1988. Para sa Sabi niya topic dito sa namin na lyrics. to, para sa topic namin na to. Sige, tingnan natin. Baka tumama. Okay. Sabi dito ni Tracy Chapman, "You've got a fast car. I want a ticket to anywhere." Ticket See? agad. See? Tapos na po. Yun na po. Kaya hanapin namin yung kanta na Ticket. yun. Dahil sa ticket, nagsimula po. Ayan. Ano ba? Ito pa, wait. Ano kasunod? Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. May deal agad, may ticket, that's my deal. Mabilis yung Napapanahon. kotse. Speeding. Napapanahon po.
para sa topic ng James Deacon. Baka natakot ako din sa sa Zoom. Gago to eh. We're running out of time. Sarap ng topic namin eh. Okay po. Tama na. Okay na tayo doon. Okay na yun. Ulit Okay na tayo doon. Fast car. Pakisabi nga ulit Car. yung apat na para napapanahon. First 4 lines. You've got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Ayos. Ayos. Okay po, may promote na kami. January 19 Yeah. nandiyan kami sa 19 East, January 24, January 19 East pa 29, tayo. nandiyan kami sa Turning Tides, January 30 sa Noctos, January 31 sa Winford. Okay. Winford. Uy, maganda doon sa Winford. And of course, ang ating show Ayan. sa Singapore, February 15 po. February 15. Ticketmaster.sg. .sg, yes. Ganda ng medyo matagal-tagal kami dyan, 13 to 17 kasi may maraming salamat sa Cebu Pacific. Thank you, Cebu Pacific. Para providing us our airfare at ang Resorts World Sentosa for the hotel. Sentosa. Pare. Nako, Yan, saya yan. naman yan. Ayan, Again, makikita nyo lahat yan sa thecomedycrew.com and alexcalia.com. Puntahan nyo lang po. Andun yung mga poster, andun yung mga links, lahat mabibili nyo yung mga tickets doon. At saka mga details nandun din. Of course, follow nyo rin po ang ating socials dito sa podcast natin. IG at Punchline with Alex and Israel. Yan. Of course, ang Netflix ko po ay sa April 12 na. Pass is pass. Oy. Abangan nyo yan. Ito yung una mong Oo. announcement na may Oo, Netflix. matindi na. May date na. April 12. April 12. Natatakot na ako sa 10 minutes na to. Kaya, dito po sa Punchline with Alex Calia and Sir Benobra. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Always happy to serve. To serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.